Magandang araw po sa inyong lahat, pati na rin po sa mga kabarangay natin. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Fred. Fan na fan po ako ng Barangay LS. At naloloka rin po ako sa tuwing napapakinggan ko ang mga stories na pinapadala sa inyo, Papa Dudut. Kaya naman napagtanto ko po na siguro'y panahon naman para yung listeners nyo naman ang maloka sa kwento ng buhay ko. Sana lang po talaga ay matanggap at mapili po ninyo ang sulat ko na ito. Lumaki nga po pala ako sa Dumaguete at doon na rin po ako nakapagtapos ng kolehiyo. Pero narinig ko po na mas malaki ang kita sa Maynila. Kaya naman nag-decide ako makipagsapalaran sa Manila. Pero nagtatrabaho muna ako sa Dumaguete para makapag-ipon ng kaunting pera bago ako pumunta ng Manila. Sa unang araw ko pa lamang sa Manila ay talagang nalula ako sa dami ng mga matataas na building at sa laki ng syudad. Tapos nang makita ko po ang MRT ay sobrang namangha ako kasi wala po noon sa Dumaguete. Risky din po yung ginawa ko kasi pagdating ko sa Manila, wala pa akong trabaho noon. Pero gamit yung naipon kong pera, ang unang ginawa ko ay syempre naghanap ng mauupahan. Naglakad-lakad po ako sa Mandaluyong at doon ako nakakita ng maliit pero maayos na bahay na may for rent sign. Nang mag-doorbell ako, doon ko nakilala si Mimi. Ang noong mismong araw na yon ay nakakuha kaagad ako ng mauupahan na kwarto sa bahay niya. Ang totoo po niyan, kapatid talaga ni Mimi yung may-ari noong bahay. Pero dahil nasa ibang bansa ang kapatid niya, si Mimi na nag-asikaso ng bahay. At siya na rin po ang naturingang landlord sa bahay na yon. Napag-alaman ko din na may sariling kwarto si Mimi sa bahay na yon. Kaya kung may problema, nandyan lamang siya, reading tumulong sa aming mga nangungupahan sa kanya. Hindi po nagtagal ay nagkasundo kami kaagad ni Mimi. Sa katunayan, mga box pa ang tawagan namin sa isa't isa. Ang saya po niyang kausap, hindi mo talaga mararamdaman na landlord siya. Talaga pong may malasakit siya sa mga nakapaligid sa kanya. Kaya mas lalo akong nakaramdam ng ginhawa dito sa Manila dahil sa kabaitan ni Mimi. Lumipas ang ilang linggo at nakahanap rin po ako ng trabaho sa Mandaluyong. Sobrang saya ko po dahil nasabi ko na sa sarili ko, at last, settled na rin ako dito sa Maynila. Pero habang tumatagal ay unti-unti ko pong nararamdaman na medyo malungkot din pala dito sa Manila. Aminin ko po na medyo malaki ang sahod ko pero hindi naging sapat yon para mawala ang lungkot ko. At napapansin na rin ni Mimi na may gumagambala sa akin. Kaya bilang kaibigan ay minabuti niyang kausapin ako at alamin kung ano nga ba talaga ang mga nangyayari sa akin, Papa Dudut. Nakakalokang buhay to! Hoy Bax, hinaan mo nga yung boses mo. Baka mamaya marinig ka pa ng ibang boarders dito eh. Ano ba kasing inaarte mo dyan ha? Sawang-sawa na ako sa buhay na to, Bax! Feeling ko madadepress na talaga ang beauty ko! Ay hala siya, bakit naman? Natanggap ko na kasi sa bank account ko yung sahod ko. Sandali lang, namomroblema ka kasi natanggap mo na yung sahod mo? Nagpapatawa ka ba? Hindi. Namomroblema ako kasi wala akong jowa na pwede kong ilibre. Wow ha, nahiya naman ako sa problema mo. Dapat nga magpasalamat ka pa kasi ang laki ng natanggap mong sahod. Tapos hindi rin naman ganun kamahal yung upa mo sa kwarto dito sa bahay. Alam ko naman yun. Actually, nagpapasalamat nga ako kasi hindi ko akalain na makakapag-settle ako kaagad sa Manila. Pero, alam mo ba yung feeling na... Yung feeling na... Yung feeling na
wala kang katuwang sa buhay. Yung feeling na maayos nga yung buhay mo. Pero by the end of the day, nalulungkot ka naman. Kasi nare-realize mo na mag-isa ka lang sa buhay. Hay nako, Bax. Pinagdaanan ko na yan nung teenager pa lang ako. At tapos na ako sa chapter na yan ng buhay ko. Kontento na ako sa buhay ko, no? Basta napapatakbo ko lang na maayos tong bahay at naaasikaso ko kayong mga borders, okay na sa akin yun. Chusera ka? Talaga bang hindi ka natatakot na tumandang dalaga? Hindi. Alam mo kung ano yung dapat kong katakutan? Yung may jowa ka nga pero hindi ka naman pinakikisamahan na maayos. Ay wow! Siguro naranasan mo na yun, no? Oo, kaya sinasabi ko sa'yo, tigilan mo na yung kakadrama dyan sa wala kang jowa. Kasi blessing in disguise yan. Ay, bahala ka dyan. Basta ako, gusto ko ng boyfriend. Yung tipong may nayayakap at nahalikan ako pagkatapos ng trabaho. Yung tipong may nasasabihan ako sa lahat ng achievements ko at yung tipong tatanggapin ako ng buong buo. Alam ko na kung bakit ka nagkakaganyan. Oh, bakit na naman? Sa kakabasa mo yun ng pocketbook eh. Akala mo ba hindi ko napapansin na ginawa mo ng libangan yung pagbabasa ng pocketbook tuwing day off mo? Tigilan mo na yan, Fred. Kaya ka nagkakaganyan eh. Walang basagan ng trip, Bax? Kaloka ka? Ay, maiba ako. May plano ka bang dumalaw sa inyo sa Dumaguete? Sama mo naman ako. Hindi pa kasi ako nakakapunta dun. Ay, game ako dyan. Bet ko yan. Pero mamaya na natin pagplanuhan yan. Kasi okay pa naman ako dito sa Manila sa ngayon. Kung sa bagay, alam mo, ang swerte-swerte mo nga eh. Kasi ang bilis mo naka-adjust dito. Samantala, yung isa sa mga borders natin dyan, nahihirapan pang makahanap ng trabaho. Uy, totoo? So paano siya nakakapagbayad ng upa sa'yo? Ichismis mo na sa akin yan habang tayo palang dalawang nandito sa sala. Dali! Well, ang sabi niya sa akin, pinapadalhan daw siya ng pera ng jowa niya na nasa Cebu nagtatrabaho ngayon. Tapos, sinabi rin sa akin ng border na yun na kung hindi pa raw siya makakahanap ng trabaho dito sa Manila, susunod na lang daw siya Cebu dun sa jowa niya. Ang tsaka ng chika mo ha? Mas nararamdaman ko lang tuloy na mag-isa lang ako sa buhay. Naiinggit ka dun? Nahihirapan na nga maghanap ng trabaho yung tao? At least may katuwang siya sa buhay. Ewan ko sa'yo. Konti na lang talaga at maloloka na ako sa'yo. Hindi ka pa ba loka-loka sa lagay na yan? Sira! Anyway, kumain na lang tayo. Halika, nagluto ko ng pansit. Ayoko nga. Baka mamaya idagdag mo pa yun sa babayaran ko sa'yo sa susunod na buwan. Ako, ikaw, tigilan mo na nga yung kaartehan mo. Halika na dito, kumain na tayo. It's on the house. Ha? Anong it's on the house? Libre! Ay, G ako dyan. Sige, kukuha lang ako ng plato. Ganyan kaming mag-aasara ni Mimi Papadudot. Super close talaga kami. Tawang-tawa kami sa isa't isa at talagang proven and tested na ang tibay ng samahan namin. May isang pagkakataon pa nga na na-delay yung sahod ko pero agad akong pinahiram ni Mimi ng pera. At kapag may dumarating na parcel siya, Papadudot at wala siya sa bahay, ako na ang nagbabayad. Tapos ay binabayaran niya ako kagad pagbalik niya. Talaga pong solid ang tiwala namin sa isa't isa. Pero aaminin ko, kahit okay naman ang kalagayan ko sa bahay ni Mimi, ay may mga pagkakataon na nararamdaman ko pa rin ang kalungkutan. Lalo na at wala akong jowa. Naiinggit ako tuwing nakikita ko sa Facebook yung mga kaibigan ko na mukhang sobrang saya sa mga love life nila. Parang gusto ko na rin kasing makatagpo ng katuwang sa bahay. Kasi feeling ko ay ready na ako. May maayos naman akong trabaho at kahit papaano'y hindi naman ako kapo sa pera. Hindi kami magkakaroon ng problema sa pera kung sakaling magkaroon ako ng jowa. Isa pa po, feeling ko talaga I have so much love to give. Pero wala akong mapagbigyan ng love na yon. Ang totoo ay medyo naging insecure nga po ako sa itsura ko kasi baka yun ang dahilan kung bakit hindi pa ako nagkakajowa. Sa totoo lang, akala ko talaga na mamamatay na akong matandang dalaga, Papadudot. Pero hindi ko akalain na magbabago pa pala ang lahat ng iyon. Isang araw, napagdesisyonan ko na mag-register sa isang dating app.
Ang totoo niyan, ayaw ko sanang mag-register sa app na yon. Kasi alam ko na karamihan ng mga gumagamit ng dating apps ay naghahanap lamang ng panandaliang kaligayahan. Pero ng mga panahong yon ay wala na talaga akong ibang choice kasi hindi pa na-discover ang beauty ko. Pinatulang ko na talaga yung pag-register sa dating app na yon at tuwing day off ko ay wala na akong ibang ginawa kundi ang magbabad sa app na yon. At makalipas nga ang ilang linggo, doon ko na nakilala si Eman. Si Eman po ay tubong Bacolod at doon pa rin siya nakatira. Ang saya ko po tuwing nag-uusap kami at sobrang gaan ang pakiramdam ko tuwing nagchat-chat at nagtatawagan kami. Noong mga panahong yun ay ramdam ko talaga ang pagiging sincero ni Eman at kung gaano siya kabait. Guwapo din po si Eman, papadudot mala-artistahin ang mukha niya. Pero ang talagang nagpahulog sa loob ko ay yung kabaitan niya. At noong mga panahong yon ay unti-unti nang napapansin ni Mimi na nawawala na yung lungkot at depression ko. Bax, may dala akong pizza. Lumabas ka na dyan, kain tayo. Sandali lang, Bax! Oo. Sige na, tatawagan na lang kita mamaya, okay? I love you too. O sige na, bye! Mwah! Hoy, sino yung kausap mo? At bakit namumulay ang mga pisngi mo? Ayoko nga mag-share sa'yo. Baka asarin mo lang ako eh. Sige ka, pag hindi mo kunento sa akin yan, tataasan ko yung renta mo. Huy, ang ganid mo naman sa pera. Walang ganyanan, Bax. Magkwento ka na kasi. Splok mo na, share mo na dali. Ay, sige na nga. May nakilala ako sa dating app. Totoo ba? Ano pangalan? Eman. Tigilan mo nga yan. Para ka namang bulate na binudbura ng asin eh. O sige na, magkwento ka pa. So ayun na nga, nakilala ko siya sa dating app hanggang sa nahulog na yung loob namin sa isa't isa. Saan ba siya nakatira? Taga Mandaluyong ba yan? Hindi, taga Bacolod siya. Perfect, di ba? 5 hours lang yung layo sa amin sa Dumaguete. Feeling ko talaga meant to be kami. Alam mo, Bax, sa totoo lang, natutuwa ako sa'yo. Kasi bihira lang kita makita na ganito kasaya. Pero sana naman, ingatan mo yung puso mo. Kung makapagsalita ka naman. Seryoso ko. Kilala kita. At alam kong sobrang rupok mo pagdating sa pag-ibig. Ang totoo niyan, kami na ni Eman. Ano? Kayo na? Pero huwag kang mag-alala kasi mabait si Eman. At nararamdaman ko talaga na legit at hindi fake news yung pagmamahal niya para sa akin. Kaloka ka naman. Bakla ka ng taon. Kilalanin mo muna yung tao bago ka makapagrelasyon sa kanya. Alam ko na ang lahat ng kailangan ko malaman tungkol sa kanya. At sinisigurado ko sa'yo na buo na ang desisyon ko na mahalin si Eman. Sige na nga, may tiwala naman ako sa'yo eh. Pero paano yan? Nasa Manila ka, nasa Bacolod siya. So ano ang magiging setup nyo? Long distance relationship, ganon? Parang ganon na nga. Tiis-tiis na muna sa chat at video call sa ngayon. Ang totoo nga niyan, gustong-gusto ko na nga siyang makita. Pero ang layo kasi ng Bacolod eh. Hoy, alam mo, maganda yung naisip mo. Sige, luwas tayo ng Bacolod at makipagkita ka sa kanya. Tapos dumiretso na rin tayo sa Dumaguete para makapagbakasyon na ako. Kaloka ka talagang bruha ka. O sige, ipagpalagay na natin na makakapagbakasyon ka. Kung ganon, sino ang may iwan dito sa bahay? Paano yung mga borders mo, ha? Ano ka ba? Digital na ang mundo. Makikiusap ako sa mga border na ipadala na lang sa e-wallet ko yung bayad nila sa upa kung sakali. Gusto mo lang magbakasyon eh. Dinamay mo pa ako. Nakakaloka ka. Ikaw tong tubong Dumaguete, no? Alam nga naman pumunta ako doon na mag-isa. Maliligaw pa ako niyan kung sakasakali. Sige na nga, pero tsaka na lang yan. Hindi ko pa kasi bet mag-travel ngayon eh. Ay, talaga ba?
So, paano si Eman? Gaya nga nung sinabi ko, titisin ko na lang muna tong long distance relationship namin. Ay, nga pala Bax, bago ko makalimutan. Eto, bayad ko yan sa upa ngayong buwan. Uy, thank you ah. Mabuti ka pa palaging on time yung bayad. Samantala, yung isa nating boarder dyan, madedelay pa daw ng 1 week. Naku, ako pa ba? Hindi ako malilate sa bayad sa'yo, no? Marami kaya akong datong. Ang yaman mo naman, mapapasana all ka na lang talaga. Hay nako, sa ating dalawa, ikaw kaya itong mas maganda ang buhay. At least hindi mo na kailangang umupa. Kasi sa'yo pinaubayan ng kapatid mo tong bahay na to. Yun na nga eh, pinaubaya lang sa akin pero hindi naman sa akin tong bahay na to. Maswerte ka pa rin. Kasi hindi mo na kailangang umupa. Pero mas lalo akong suswertehin kung magbabayad sa oras lahat ng boarders natin. Kalma yung wrinkles mo. Kumain na nga lang tayo. Lalamig na tong pizza eh. Nang mga panahong yon ay natutuwa ako kasi hindi ako pinagalitan ni Mimi. Kasi normally ay kontrabida talaga siya pagdating sa usapang pag-ibig. At palagi niya akong sinesermonan kapag nade-depress ako dahil wala akong love life. Pero sa halip na magalit si Mimi noong araw na yon ay tinanggap pa niya na may jowa na ako. Pero syempre, binalaan ako ni Mimi na mag-ingat pa rin daw ako kasi marami daw mga manloloko sa paligid. Lalo na sa dating app ko lamang nakilala si Eman. Ang totoo niyan, Papa Dudut, ay napaisip din ako sa mga sinabi ni Mimi. Kasi paano kung tama siya? Paano kung pinapahulog lamang pala ako ni Eman sa bitag niya? Paano kung laro-laro lang ang lahat ng ito at wala naman talagang balak si Eman na seryosohin ako? Paano kung ginagamit lang pala ako ni Eman? Bilang isang bakla ay hindi ko maiwasang mag-isip ng ganon. Kasi may mga kwento na maraming bakla ang mga niloloko lang ng mga lalaki para sa pera. Pero habang tumatagal ang mga pag-uusap at chat namin ni Eman, mas lalo niyang napatunayan sa akin na seryoso siya. At hindi niya ako gagamitin at sasaktan ng isang aklang katulad ko. Tuwing lalabas ako ay palagi niya akong pinapaalalahanan na mag-ingat. Tapos ay palagi niya akong kinukumusta. At lagi din niyang sinasabi sa akin na kumain daw ako sa tamang oras. Alam ng Diyos kung gaano katagal kong ipinagdasal na magkaroon ng boyfriend at sa tingin ko si Emma na nga ang sagot sa lahat ng mga panalangin ko. Grabe. Kinikilig talaga ako tuwing nag-uusap kami ni Eman. Habang tumatagal ang mga pag-uusap namin ay mas marami pa akong natutunan tungkol sa kanya. Napag-alaman ko na sa Bacolod pala siya nagtatrabaho ngayon bilang call center agent at nakikita na lamang siya sa bahay ng pamilya niya. Nalaman ko rin na 4 sila na magkakapatid at nalaman ko rin na madalas mag-away ang nanay at tatay niya dahil daw sa pagiging babaero ng tatay niya. Hindi ko po maiwasang malungkot noong sinabi sa akin ni Eman yon. Pero syempre bilang isang supportive na jowa ay ginagawa ko ang best ko para iparamdam kay Eman na hindi po siya nag-iisa. Gusto ko na palaging maramdaman ni Eman na nandito lamang ako para sa kanya na maaari niya akong sandalan sa mga panahong nahihirapan siya at napapagod na siya sa buhay. Hay nako Papa Dudut, para talaga akong nasa isang fairy tale noong mga panahong yon. Parang ako yung bida at si Eman ang aking Prince Charming. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pero tulad ng karamihan sa mga fairy tale, syempre may mga dark moments din. Dumating ang araw na palagi na lamang umiiyak si Eman tuwing nagtatawagan kami. Napag-alaman niya kasi na hindi lang pala yung tatay niya yung may kabit, pati na rin daw yung nanay niya. At dahil dito ay unti-unti kong napansin na parang nade-depress si Eman sa bahay. Inamin din niya sa akin na nagsasawa na siya sa trabaho niya sa Bacolod at gusto na niyang mag-resign, Papa Dudut. Tandang-tanda ko pa kung paano ko siya pinayuhan na maghanap ng ibang trabaho at maghanap ng bagong matutuluyan. Pero sabi niya sa akin ay maliit lang daw ang Bacolod at wala raw masyadong oportunidad para sa mga katulad niya na hindi nakapagtapos ng kolehiyo.
High school lang kasi ang natapos ni Eman at hindi na daw siya kayang pag-aralin ng mga magulang niya sa kolehiyo. Sa sobrang depression ni Emma noon ay napaisip ako. Paano kung kailangan lang niya ng bagong environment para hindi na siya malungkot? At dito ko naisip ang isang napakagandang plano. Inaya ko si Emma na mag-live-in na kami dito sa Maynila. Natuwa si Emma noong sinabi ko yon sa kanya kasi first time daw niya na makakapunta sa Maynila kung sakasakali. And at least matatakasan na raw niya mga problemang dulot ng pamilya niya sa probinsya. Siyempre sinabi ko rin kay Mimi ang bala ko at nung unay tutol na tutol si Mimi sa plano ko kasi hindi pa nag-iisang taon simula nang makilala ko si Eman. Pero siyempre pinilit ko si Mimi na pumayag. At sa wakas ay pumayag din si Mimi na tumira si Eman kasama ko. At dumating na nga ang pinakahihintay ko. Sinundo ko si Eman sa airport at nagyakapan kami ng mga panahon na yon ng bonggang-bongga. Pagkatapos noon ay dumiretso na kami sa bahay at pareho na kaming hinarap ang bagong chapter ng mga buhay namin bilang isang ganap na couple na Papa Dudut. Mahal, alam mo, sobrang saya ko talaga na nandito ka na sa Manila. Ako din, mahal. Grabe pala dito sa Manila, no? Ang lalaki ng mga building. Kung makapagsalita ka naman, bakit? Wala bang buildings dun sa inyo sa Bacolod? Siyempre meron naman, pero mas marami dito eh. Naiintindihan kita. Ganyan na ganyan din ako nung una ako napadpad dito sa Manila. Pero masasanay at mauumay ka rin dyan. Oh, ayun na yung bahay oh. Ang ganda, di ba? Halika, pumasok na tayo. Hindi ba nakakahiya sa landlord mo? Sino? Si Mimi? Naku, huwag kang mag-alala. Napakiusapan ko na yon. At pumayag na siya na dalawa tayo sa kwarto ko. Uy, Bax! Ay, Bax! Ito na nga pala si Eman. Magandang araw po. Magandang araw din sa'yo. O halika, pasok kayo. Salamat. Wow! Ang ganda naman pala ng bahay nyo eh. Thank you. Pero hindi sa akin tong bahay na to. Kapatid ko talaga yung may-ari ng bahay. Sa akin lang pinaubaya. Ah, ganun po ba? Ay, mahal. Asan nga pala yung CR nyo dito? Naiihi na kasi ko eh. Yung pintuan na malapit sa hagdanan. Dumiretso ka lang. Thank you. Saglit lang ah. Jijingle lang ako. Gwapo ng jowa ko, Bax, no? Oo naman. Oh, ba't parang Biyernes Santo yung mukha mo? Ewan ko ba, Bax? Hindi ko mapaliwanag. Parang ano kasi, Parang… parang may mali. Ha? Parang hindi maganda ang kutob ko dyan sa jowa mo. Huy, ano ka ba? Hinaan mo nga yung boses mo. Baka mamaya marinig ka. Sa turo lang ako, Bax. Malakas ang kutob ko na pineperahan ka lang yan. Alam mo ikaw, nakakainsulto ka na. Bakit? Kasi pangit ako at gwapo siya? Ano ka ba naman? Hindi sa ganun yun. Basta mag-ingat ka na lang dyan sa jowa mo ah. Tamang hinala ka rin eh. Anyway, since dalawa na kayo ngayon dito sa bahay, tataasan ko na yung singil sa inyo sa tubig at kuryente ha? Sorry talaga. Ayokong gawin to pero alam mo naman, doble na yung consumption nyo simula ngayon. Kasi ayun nga, dalawa na kayo. Okay lang, naiintindihan ko naman eh. Sige, ako na bahala dyan. Ikaw ang bahala? Ibig mong sabihin, walang ambag yung jowa mo? Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Alam mo ikaw, napaka-judgmental mo. Ako na muna ang sasagot sa mga gastusin namin hanggang sa makahanap siya ng trabaho. Tanga mo talaga pagdating sa pag-ibig. Nakuhulaan ko. Ikaw dun yung sumagot ng plane ticket niya papunta dito ng Manila, ano? Oo. Pero sabi niya babayaran niya naman ako kapag nakahanap na siya ng trabaho. Bakla ka? Malabong bayaran ka pa nun. Manahimik ka na nga lang dyan. Baka mamaya marinig pa tayo eh. Puro hinala si Mimi noong araw na yon, Papa Dudut. Pero naiintindihan ko naman kung saan siya nanggagaling. Kasi concerned lamang siya sa akin.
Hindi ko rin naman siya masisisi kasi marami ng bakla ang niloloko ng mga lalaking pogi. Pero talagang nais kong ipakita at patunayan sa lahat na iba si Eman sa mga lalaking nanloloko ng bakla. Na kung anuman ang namamagitan sa amin ni Eman ay tapat at totoo yon. Habang tumatagal ay mas lalo pong gumanda at lumago ang relasyon namin ni Eman, Papa Dudut. Nagagandahan siya sa Manila kahit medyo magulo. Kasi ang sabi niya ay marami raw pwedeng puntahan na lugar dito. Hindi daw tulad sa kanila na limitado lamang yung mga pwedeng pasyalan. Natuwa din si Eman sa kwarto namin sa bahay ni Mimi kasi ang lakas daw makasosyal ng kwarto ko. Malayo daw sa kwarto niya sa Bacolod. Namimiss na rin ni Eman ang mga kapatid at magulang niya sa Bacolod pero nangako pa rin siya sa kanila na magpapadala siya ng pera para makatulong sa kanila. Grabe, Papa Dudut. Mas lalo kong kinilig dahil ang gusto ko sa lalaki ay yung family-oriented. Pakiramdam ko talaga ay parang naka-jackpot ako ng mga panahon na yon. Kasi nasa kanya na talaga ang lahat ng katangian na hinahanap ko sa isang lalaki. Makalipas nga ang ilang linggo ay nakahanap din si Emma ng trabaho sa isang call center dito sa Mandaluyong. Pero bago siya pumirma ng kontrata ay kinausap ko muna siya kung sigurado na ba siya sa desisyon niyang magtrabaho ulit sa call center. Kasi baka ma-burnout lamang siya ulit tulad ng nangyari sa kanya sa Bacolod. Pero ang sagot sa akin ni Emma ay basta raw nandito ako sa tabi niya, hindi raw siya mabe-burnout. Naku, Papa Dudut, kinilig na naman ang akla noong narinig ko yon. Kaya nung araw na yon para i-celebrate ang pagkatanggap ni Eman sa bago niyang trabaho, umorder ako ng maraming pagkain at sa bahay na kami nagsalo-salo, Papa Dudut. Hoy Bax, anong meron? Ba't ang dami mong pinadeliver na pagkain? Natanggap kasi si Eman sa pinag-applyan niya na call center at kakapirma lang din niya ng kontrata. Kaya eto, bumili ako ng maraming pagkain para makapag-celebrate tayo. Sabay mo na rin kami ha. Sigurado ako hindi namin mauubos to. Siyempre naman, aayaw pa ba ako sa libre? Pero seryoso, mabuti naman at nakahanap na siya ng trabaho. Nang sa ganun, hindi niya na kailangang iasa sa'yo lahat ng gastusin dito. Ikaw talaga? Pinaghihinalaan mo pa rin ba ang boyfriend ko? Maniwala ka sa akin. Pinipigilan ko naman yung sarili ko na husgahan yung jowa mo eh. Pero ewan ko ba, hindi ko talaga mapigilan eh. Naku, bahala ka. Basta pakitunguhan mo na lang ng maayos yung boyfriend ko. Okay na sa akin yon. Nga pala, nasan yung jowa mo? Nandun sa kusina. Naguhugas ng mga plato at inihahanda ang mesa. Sipag niya, no? Halika na nga, kumain na lang tayo. Mahal, halika na dito, kain na. Sige mahal, sandali lang. Kukunin ko lang mga kubyertos. Umupo ka na dito. Ang dami kong binili, oh. Ang totoo nga niyan, mahal. Nahihiya nga ako sa'yo eh. Oh, bakit naman? Kasi ang dami mo nang nagastos para sa akin. Hindi mo naman kinailangan gawin to, pero ginawa mo pa rin. Wala eh. Nahulog ako sa bitag mo. Ikaw talaga. I love you, mahal. I love you too. Mamaya na nga kayo maglandian. Kumain na tayo bago pa lumamig tong mga pagkain dito. Inggitera. Ay nga pala, Eman. Kumusta naman yung pagtira mo dito sa Manila? Nakapag-adjust ka na ba? Opo, Miss Mimi. Nako, alam mo ba na ganyan din si Fred nung una siyang dumating dito sa Manila? Ang totoo nga niyan, bilib na bilib ako sa kanya kasi nakayanan niya mabuhay dito sa Manila na hindi humihingi ng tulong kahit kanino. Napaka-etsyosera mo talaga. Kumain ka na nga lang dyan. Ay hindi, totoo naman yung sinasabi ko, di ba? Lahat ng meron ka ngayon ay galing sa dugo at pawis mo. Ni minsan hindi ka ng apak o nanloko ng tao para lang gumaan ang buhay mo. May gusto po ba kayong palabasin? Ako? Naku wala, nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi po, kasi sa tono ng pananalita nyo. Mukhang gusto nyong palabasin na pinaperahan ko lang si Fred.
Mahal, tama na yan. Hindi eh. Nire-respeto ko po kayo bilang landlord namin at ni minsan wala ho kayo narinig sa akin kahit nakakaramdam na po ako na ayaw nyo sa akin. Pero sana naman wag niyo akong basusin ng ganito. Excuse me lang, babalik na ako sa kwarto. Mimi, ano ba? Ba't mo naman binastos ng ganun si Eman? I'm sorry, pero masisisi mo ba ako? Concerned lang ako sa'yo. Nag-aalala lang ako sa'yo bilang kaibigan mo. Pues sumusobra ka na. Kung hindi totoong kaibigan ang turing ko sa'yo, sa tingin mo ba magkakaganito ako? Kundi hamak na border lang ang tingin ko sa'yo, sa tingin mo ba mag-e-effort pa akong sabihin sa'yo na sa tingin ko niloloko ka lang nung lalaking yun? Ang dami mo na kayang nabigay sa lalaking yun. Bukal sa loob ko lahat ng binibigay ko kay Eman. Sana lang talaga hindi mo pagsisisihan na pinapasok mo pa yung lalaking yun sa buhay mo. Umamin ka nga sa akin. Naiinggit ka ba? Ano? Siguro, naiinggit ka lang. Kasi nakikita mo kami ni Eman dito sa bahay na masaya at nagmamahalan. Habang ikaw, mag-isa at malungkot ang buhay. Ang kapal na mukha mo. Ako na nga to nagmamalasakit sa'yo, tapos ngayon ako pa tong pagsasalitaan mo ng ganyan? Nagmamalasakit? Hindi ka nagmamalasakit. Nangihimasok ka na sa buhay ng may buhay. Para lang naman malaman mo, hindi ako naiinggit sa'yo. Lahat ng mga sinasabi ko sa'yo ay base lang sa mga nakikita ko. At base sa nakikita ko, hindi makakabuti sa'yo ang lalaking yon. Bahala ka na nga sa buhay mo. Hoy! Saan ka pupunta? Babalik na ako sa kwarto namin. Baka kung ano pa ang masabi ko sa'yo. Galit na galit ako kay Mimi ng mga panahong yon, Papa Dudut, kasi pakiramdam ko ay sobra na siyang nangihimasok sa personal na buhay ko. Nainis ako noong bastusin niya si Emma ng harap-harapan. Noong araw na yon ay pumasok agad ako sa kwarto at naabutan ko si Emma na umiiyak. Dinamayan ko siya at ako na rin mismo ang humingi ng tawad sa ginawa ni Mimi. Naawa ko kay Eman kasi kahit na nagbunga yung mga pagsusumikap niya sa paghahanap ng trabaho ay hindi yun nakita ni Mimi kasi patuloy na naniniwala si Mimi na ginagamit at pineperahan lamang ako ni Eman. Hindi rin kami nagkibuan ni Mimi ng ilang linggo. Kinakausap ko na lamang siya tuwing kailangan ko ng magbayad ng renta, pero maliban doon ay tahimik na lamang ako kasi ayoko na ng gulo. Yung pananahimik ko at hindi pagkibo kay Mimi ay parang paraan ko para ipakita sa kanya na hindi ko gusto ang ginawa niya. At si Mimi naman ay hindi na rin ako pinapansin at siguro yun din ang paraan niya para iparating sa akin na pinaninindigan niya ang hinala niyang niloloko lamang ako ni Eman. Sa totoo lang ay sobra akong nasaktan noon kasi maayos ang relasyon namin ni Mimi bilang magkaibigan tapos ay biglang nagbago ang lahat nang pumasok si Eman sa buhay ko. Pero sa kabila ng lahat ay mas pinipili ko pa rin ipagtanggol at kampihan si Eman. Kasi siya na ang magiging partner ko habang buhay. Ang totoo niyan ay gusto ko na sanang umalis sa bahay ni Mimi para makapagsimula kami ni Eman ng panibagong buhay. Pero hindi rin ganong kadaling iwanan yung bahay. Mas mura kasi ang upa sa bahay ni Mimi kumpara sa ibang mga paupahan dito sa Metro Manila. Oo, may pera naman ako pero naisip ko na kung titiisin ko na lamang ang sitwasyon ay mas makakapag-ipon kami ni Eman para sa kinabukasan namin. Pinayuhan ko na lamang si Emma na iwasan muna si Mimi at sinabi ko sa kanya na pagka-uwi niya galing trabaho ay dumiretso na lamang siya sa kwarto para hindi na sila magpang-abot pa ni Mimi. Naisip ko rin na ako na lamang ang magluluto sa kusina at sa kwarto na lamang kami kakain para mapanatili namin ang kapayapaan sa bahay. Ayun, naging okay naman ang pamumuhay namin ni Emma hanggang isang araw ay napansin ko na may nawawala akong gamit. Noong una ay hindi ko na masyadong pinagtuunan ng pansin yon kasi baka na-misplace ko lamang. Pero habang tumatagal ay mas lalong dumadami na yung mga nawawala. Pati yung pera sa loob ng jacket ko na nakasabit sa pintuan ay nawawalan na rin ng pera. Dito ko na napagtanto na hindi ko lang basta-basta na nami-misplace sa mga gamit ko. Kumbinsido na ako na talagang ninanakawan ako.
Minabuti ko na kausapin si Eman tungkol sa mga nawawala kong gamit pero mariin niya na itinanggi na may kinalaman siya sa mga nawawala kong gamit at hindi ko na siya kinulit pagkatapos noon. Kasi baka mauwi lang papadudot sa hiwalayan ang aming pag-uusap. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dumating ang araw ng birthday ni Mimi at napansin kong nagluluto siya ng carbonara. Pagkatapos niyang magluto ay bigla niya akong tinawag at niyaya na kumain. Dahil birthday niya noong araw na yon ay nahirapan akong hindi siya kausapin o kibuin. Kaya naman nilunok ko na lamang ang pride ko at nagsimula na kaming mag-usap at doon na nga kami nagkapatawaran. Aaminin ko na sobra ko nang nami-miss si Mimi. Lalo na't matagal din kaming hindi nagkibuan. Pagkatapos naming magkaayos ay nagtsikahan na kami kaagad hanggang sa napag-usapan na namin yung mga nawawala kong gamit. Sa totoo lang, papadudot, ayaw ko sanang ikwento yung tungkol sa nawawala kong gamit kasi alam ko na baka sumbatan lamang ako ni Mimi at sasabihin niyang tama siya sa hinala niya kay Eman. Pero si Mimi na lamang kasi ang nag-iisa kong kaibigan dito sa Maynila kaya naikwento ko rin sa kanya ang tungkol sa mga nawawala kong gamit. At hindi nga ako nagkamali, papadudot, kasi nung ikinuwento ko kay Mimi ang tungkol sa mga nawawala kong gamit, pinaalala niya ang lahat ng mga naging babala niya sa akin tungkol kay Eman. Sobrang stress ko noon kasi paano kung tama nga siya? Paano kung hindi naman talaga ako mahal ni Eman? Paano kung ginagamit lamang pala ako ni Eman? Punong-puno ng tanong ang utak ko at ang tanging pinapasalamat ko na lamang talaga ay yung nagkaayos na kami ni Mimi. Kahit paano ay nabawasan na rin ang mga problema ko, papadudot. Pero hindi pa pala natatapos ang mga problema ko. Isang araw, papadudot, ay biglang tumaas ang tensyon sa bahay habang nanonood ako ng TV sa sala at si Mimi naman ay nasa kusina at naglilinis. Nang mga panahon na yon ay biglang lumabas si Emma ng kwarto at grabe ang kaba ko noon. Kasi magkukrus na naman ang landas nila ni Mimi. At yun nga ang pinaka-iiwasan ko. Lalo na't walang preno ang bibig ni Mimi tungkol sa mga hinala at suspetsya niya. Pero hindi ko na talaga naiwasan yung mga sumunod na mga nangyari, papadudot. Oh, mahal, ba't ka lumabas ng kwarto? May kailangan ka? Bigla akong nagutom eh. Magluluto lang ako. Ano ka ba naman? Wag na, ako na lang magluluto para sa'yo. Sige na, bumalik ka na sa kwarto. Hindi naman ako inutil para pagsilbihan mo pa. At isa pa, may karapatan din naman siguro ako sa bahay na to. Kasi simula sa susunod na buwan, magbibigay na ako sa iyo ng pera para sa share ko sa lahat ng gastusin natin. Please, wag na. Ako na lang ang magluluto. Ano ka ba? Hindi. Saglit lang ako, tas babalik din ako sa kwarto kaagad. Sige na, manood ka lang ng TV dyan. Doon lang ako sa kusina. Ano to? Mahal, halika nga. Oh, bakit? May problema ba? Tingnan mo nga tong ref. Ba't may padlock? Hay nako, sinadya ko talaga yan. Kasi baka pasukin tayo na magnanakaw dito. Alam mo na. Sandali lang, Bax. Wala ka namang sinabi sa akin na lalagyan mo ng kandado tong ref, ha? Sinadya ko talagang hindi sabihin sa'yo. Kasi baka matunugan tayo ng iba dyan. Mahirap na. Sagad na po yung pasensya ko sa inyo. Pinagpapasensyahan ko lang kayo kasi hindi naman namin bahay to. Pero sobra-sobra na yung pagmamaliit nyo sa akin. Tigilan mo nga ako sa drama mo. Kwento sa akin ni Fred na unti-unti na siyang nawawalan ng gamit. At alam kong kagagawan mo ang lahat ng yon. Oo, hindi ako galing sa mayaman na pamilya. At hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pero hindi ho ako magnanakaw. Yung dangal at prinsipyo ko na lang po ang meron ako. At hindi ako makakapayag na pati yun ay yuyurakan nyo pa. Alam mo, para sabihin ko lang sa'yo, hindi ko talaga maintindihan kung bakit ka pa pinagtsatsagaan ni Fred. Baka mas mabuti pang bumalik ka na lang sa kung saang lusa ka man kinuha ni Fred. Ayoko na magnanakaw sa sarili kong pamamahay. At ang dahilan kung bakit pumapayag pa ako na manatili ka dito,
ay dahil may respeto ako kay Fred. Pero sa'yo wala. Sumusobra na po kayo! Ano bang nagawa ko sa inyo para maliitin niyo ako ng ganito? Ano Fred? Wala ka man lamang sasabihin dito sa mapanghusga mong kaibigan? Kita mo na? Mismo si Fred hindi makapagsalita. Kasi pati siya pinagdududahan ka na rin. Hindi mo rin naman siya masisisi. Kasi dadalawa na nga lang kayo sa kwarto nyo, tapos mawawalan pa siya ng gamit. Wala nga namang nilipad ng hangin o kaya kinuha ng white lady yung mga nawawala niyang gamit. Mimi, tama na yan. Ay hindi! Magsasalita ako kapag may nakikita o nararamdaman akong mali. Alam mo, hindi na ako magtataka kung talagang ninanakawan ka niyan eh. Kasi isipin mo hindi pa nga nag-iisang taon simula nung naging kayo. Pero hindi siya nagdalawang isip na lumuwas galing Bacolod papunta dito sa Manila. At talagang ikaw pa yung pinagbayad niya ng plane ticket niya ha? Matatanggap ko na ho yung sahod ko sa susunod na buwan. At may balak akong bayaran si Fred sa perang pinambili niya ng plane ticket ko. At lumuwas ako ng Manila kasi gusto kong takasan yung sama ng loob na dinudulot ng pamilya ko sa akin dun sa Bacolod. Ang galing ng palusot mo dire-diretso. Hindi ka man lang nautal. Ilang linggo mo pinaktis yung palusot na yan no. Mukhang pareho na nga kayong kumbinsido na talagang magnanakaw ako. Kung ganun ang tingin nyo sa akin, wala na ako magagawa. Pero hindi na ako tatayo dito habang pinagsasalitaan nyo ako ng masama. Ang drama. Sa inyong dalawa, mukhang mas bakla yan jowa mo na yan Ikaw naman kasi. Bakit mo naman pinagsalitaan ng ganun si Eman? Hoy, pero aminin mo, pati ikaw nagdududa ka na rin sa kinikilos ng lalaking yon. Kaya ka nga natameme kanina, di ba? Aaminin ko, oo. Paano ba naman kasi? Gaya nga ng sabi mo, dalawa lang kami sa kwarto. Pero yung pera at mga gamit ko, unti-unti nang nawawala. Mismo. At hindi lang yan Teka lang, may ipapakita ako sa'yo. Kunin ko lang yung cellphone ko. Bakit? Anong meron? Eto, screenshot yan ng usapan namin ng kaibigan ni Eman sa Facebook. Malinaw na malinaw sa screenshot na yan na may utang daw si Eman sa kanya na hindi nababayaran. Diyos ko. Bax, ayaw ko sanang sabihin to pero mukhang tama nga yung hinala mo tungkol sa kanya. Kaya kung ako sa'yo, paalisin mo na yan. Kasi baka kung ano pa yung nakawin yan sa'yo. Huwag kang tanga. Hindi porket bakla magpapaloko ka na lang ng ganun-ganun sa lalaking yun. Sige, siguro panahon na para kausapin ko siya. Aakyat na muna ako sa kwarto. Salamat nga pala Bax Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ko pa malalaman na pailalim pala kung tumira tong si Eman. Tama yan. Kausapin mo na habang maaga pa. Sige, maiwan na muna kita dyan. Papadudot kinausap ko ng masinsinan si Fred at naglakas loob akong sabihin sa kanya na panahon na para maghiwalay kami. Ang totoo niyan ay ayokong matulad sa ibang bakla na kahit harap-harapan ng niloloko ng lalaki ay nagpapakatang GA pa rin sa ngalan ng pag-ibig. Oo, bakla nga ako at kadalasan ay marupok ako pagdating sa pag-ibig pero hindi ako tanga. Kaya't sinabi ko kay Emma na oras na para maghiwalay kami. Noong mga sumunod na araw ay nag-impake na siya at sinubukan ko siyang bigyan ng pera para makapagsimula siya ng panibagong buhay. Pero hindi niya tinanggap ang pera at ang sabi niya sa akin ay mangungutang na lamang daw siya sa mga kakilala niya kasi ayaw niyang tanggapin ang pera ko. Obviously ay masama pa rin ang loob niya sa akin na hindi ko siya pinagtanggol kay Mimi noong araw na pinagsalitaan siya ng masama ni Mimi. Para kasi sa akin, Papadudot, kapatid ng magnanakaw ang mga taong hindi binabayaran ang utang na loob. Kaya't lalo lang akong naging kampante sa desisyon kong hiwalayan at palayasin siya. Hindi rin ako nakonsensya sa ginawa kong pagpapalayas kay Eman dahil may trabaho naman siya sa call center. Noong tuluyan nang nawala si Eman sa bahay at sa buhay ko ay aaminin ko na na-depress ako. Akala ko kasi si Emma na ang magiging kasama ko habang buhay. Akala ko ay siya na ang lalaking matagal ko nang pinapangarap at hinihintay. Pero hindi pa pala. Naisip ko na lamang na baka ito ay isang pagsubok mula sa Panginoon. At alam kong malalampasan ko rin po ito, Papadudot. Pagkatapos noon ay bumalik na sa normal ang friendship namin ni Mimi. Masaya na rin si Mimi dahil wala na si Eman sa bahay at sinabi pa niya na masaya siya para sa akin kasi mas mabuti na daw
ang mag-isa o single kesa sa tinatraidor ng pailalim si Eman. Hanggang isang araw, Papa Dudut, habang nasa sala kami ni Mimi ay hindi ko akalain na magbabago ang lahat. Nang matuklasan ko ang isang bagay na magpapalinaw sa lahat ng mga nangyari. Bax, remind lang kita ha. Maniningil na ako ng bayad sa kuryente at tubig sa Makalawa. Hoy, nakikinig ka ba? Ito kasing cellphone ko eh. Nagloloko na naman yung baterya. Ayaw mag-on. Ilang beses ko na kasing sinabi sa yung palitan mo na yung cellphone mo. Tigilan mo na nga yun kasi sermon mo sa akin. Daig mo pa yung nanay ko eh. Concerned lang naman talaga ako bilang isang kaibigan mo. Pero hindi naman ako nagkamali sa mga payo ko, di ba? Tingnan mo, tama yung hinahala ko tungkol dun sa jowa mo. Kung hindi pa ako nakialam, malamang hanggang ngayon niloloko ka pa rin nun. Ay naku, mabuti na lang talaga at naniwala ka rin sa akin sa wakas. Kakainis ka naman eh. Talagang pinaalala mo pa sa akin. Ay sorry, oo nga pala. Hindi ka pa rin pala nakaka-move on. Pahiram na nga lang ako ng cellphone mo. Bakit? Anong gagawin mo? Bukas na i-release yung sahod namin. At malamang nasa email ko na yung payslip ko. Gusto ko lang malaman kung magkano yung matatanggap ko bukas. O sige, eto. Pero email lang ha. Kaloka ka? Ano ba sa tingin mo ang gagawin ko dito sa cellphone mo? Hindi ko naman itatakbo to. Maglalagin nga lang ako sa email ko. Tapos titingnan ko lang yung payslip ko. O sige. Ay hala, yun na yata yung parcel na matagal ko nang hinihintay. Andyan na! Sandali lang! Email. Login. Ay, ayan. Ay, perfect! 30,000 yung matatanggap ko bukas. I love it! Ay, makapag-Facebook na nga lang. Asa na ba yun? Exit. Home. Facebook. Ayan. Sandali lang. Ano to? Diyos ko. Bax, nakuha ko na rin yung parcel na pinakahihintay ko. Sana lang talaga hindi ba to ang laman nito? Magpaliwanag ka nga sa akin. Bakit nakalagin sa cellphone mo yung account na sinasabi mong kaibigan ni Eman, ha? Hoy! Hindi ba sabi ko sa'yo email lang yung pakikialaman mo? Akin na nga yung cellphone ko. Pineke mo yung screenshot na pinakita mo sa akin. Walang pinagkakautangan si Eman. Gawa-gawa mo lang ang lahat ng yun para siraan si Eman sa akin. Oh my goodness! Yung mga nawawalang gamit at pera ko, ikaw din ba ang nagnakaw? Magsalita ka. Kung hindi, sa barangay tayo magtutuos. Ano? Oo na, inaamin ko na. Ninanakawan kita at siniraan ko si Eman para hindi mo ako pagdudahan. Ang kapal na mukha mo. Tinuring kitang kaibigan. Paano mo nagawa sa akin to, ha? Nalulung ako sa sugal, Fred. Nung una maganda ang naging takbo ng pagsusugal ko. Dumoble pa nga yung perang pinusta ko. Pero habang tumatagal, unti-unti ring nawala ang swerte ko. Hanggang sa umabot sa punto na yung mga binabahid na ng mga border para sa upay nagagamit ko pang pusta. Ang totoo nga niyan, ubos na yung pera eh. At hindi ko na alam kung paano babayaran yung kuryente at tubig natin buwan-buwan. Kaya ako nagawa ang lahat ng yun. Pinagkatiwalaan kita. Fred, may pinagsamahan naman tayo, di ba? Please, patawarin mo na ako. Hindi ko ginustong malulong at matalo sa sugal. Kinawawa mo yung jowa ko. At ako naman tong tanga na nagpadala sa lahat ng panunulsol mo, ayop ka. Wala kang kwentang tao. Daig mo pa yung magnanakaw sa ginawa mo sa akin. Ah, ganun? Sige, lumayas ka. Hindi na kita kailangan dito. Kunin mo na yung mga gamit mo sa kwarto at lumabas ka ngayon din. Talagang aalis ako. Sana malulong ka sa bisyo hanggang sa madepress ka. Lumayas ka na, bading! Sa ating dalawa, mas mukha kang bading. Diyos ko, ano ba tong ginawa ko? Asa na ba yung powerbank ko? Ayan, nag-on na rin yung cellphone ko sa wakas. Contacts, Eman. Hello? Hello, Eman?
Mahal, kamusta ka na? Oh, ba't ka napatawag? I'm sorry kung pinagdudahan kita. Tama ka. Wala ka nga talagang kasalanan. Sana mapatawad mo pa ako. Magagawan pa naman natin to ng paraan, di ba? I'm so sorry. Sising-sisi ako na hindi kita naipagtanggol kay Mimi. I love you so much. Mahal na mahal pa rin kita. Huli na ang lahat, Fred. Binaliwala at pinag-isipan mo ka ng masama noong mga panahon kinailangan ko yung suporta at yung pagmamahal na sinasabi mo. Sana naman intindihin mo ko. Pinalabas niya na ninanakawan mo ko. Pero ang totoo niyan, siya pala mismo yung nagnanakaw ng mga gamit at pera ko dahil nalulung siya sa sugal. Pareho lang tayong pinaglaruan at niloko ni Mimi. Pero dapat nagtiwala ka pa rin sa akin. Sino ba yung jowa mo, ha? Ako yung Mimi na yon. Jowa? Ibig bang sabihin nun, nakikipagbalikan ka na sa akin? Kahit magunaw ang mundo, hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Masaya na ako sa trabaho ko at namumuhay na ako ng tahimik. Puro problema at gulo lang ang dala nyo sa akin nung dyan pa ako kina Mimi nakatira. Kaya please lang, lubayan mo na ako. Ang kapal na mukha mo. Hoy Eman, in case nakakalimutan mo, ako ang nagdala sa'yo dito sa Manila. Kung hindi dahil sa akin, nagdedepress-depressan ka pa rin hanggang ngayon dun sa Bacolod. Ano bang pinuputok ng butsi mo? Yung pera na ginamit mo pambili ng plane ticket ko? Huwag ka mag-alala, ibabalik ko na sa'yo yung pera mo. I-text mo na lang sa akin yung account number mo at ipapadala ko sa'yo yung pera para matapos na ugnayan natin sa isa't isa. Paano mo ako nagagawang ipagtabuhin na lang ng basta-basta? Minahal mo ba talaga ako? Nakakalimutan mo na ba? Ako yung ipinagtabuyan mo. At oo, minahal kita ng sobra-sobra. Akala mo ba hindi ako nasaktan nung naghiwalay tayo? Lugmok na lugmok ako nun. Pero ngayon na nakabangon na ako, hindi na ako makakapayag na hilahin mo ako pababa kasama mo. Napagtanto ko din na hindi ko kaya makipagrelasyon sa taong walang paninindigan. Sige na, ibababa ko na to. Hello? Hello? Eman! Eman! Sising-sisi po ako na nagpadala ako sa panunulsol ni Mimi. At tama rin yung sinabi ni Emma na wala akong paninindigan. Siguro'y hindi na umabot sa ganito ang mga bagay-bagay kung hindi ako kaagad nagpadala sa mga hinala at panghuhusga. Yung mga gamit at pera na nanakaw sa akin ni Mimi ay madali lamang yung kitain ulit. Pero yung pagmamahalan at tiwalang nasira, iyon ang mahirap nang ibalik pa. Noong mismong araw na yon ay agad akong naghanap ng malilipatan at sa kabutihang palad ay nakakita ako ng magandang apartment dito sa Mandaluyong. Pero ang totoo niyan ay lungkot na lungkot ako habang pinagmamasdan ko ang bawat sulok ng bago kong apartment. Kasi na-imagine ko si Eman. Napapaisip ako na siguro'y mas magiging masaya tong lugar na ito kung kasama ko pa rin si Eman hanggang sa ngayon. Pero kailangan kong tanggapin na hindi na mangyayari yon. Sising-sisi ako na yung pagmamahal at tiwala na ibinigay sa akin ni Eman ay sinuklian ko lamang ng hinala at pagdududa. Ang tanging nais ko pong ibarating sa mga nakakabasa o nakakarinig ng kwento kong ito ay sana'y huwag kayong manghusga agad-agad ng kapwa ninyo. Bigyan nyo ng pasensya at panahon ng bawat isa at maghanap kayo ng konkretong ebidensya bago kayo magbuo ng sariling judgment ninyo. Palagi ninyong tandaan na may tatlong panig ang bawat kwento. Ang perspective mo, ang perspective ng ibang tao at ang mismong katotohanan. At ang kwentong ito ay ang aking masaklap at mapait na katotohanan. Papa Dudut, maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na maibahagi ang kwento ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Fred. I'm Laika, 31 years old and avid listener ng inyong programang Barangay Love Stories since pandemic. Noong ko lang din kasi na-discover ang programa ninyo nang magkaroon ako ng panandaliang work from home setup. Nakikinig noon si Mama ng radyo at dalang-dala siya sa sulat na binabasa ninyo ng araw na yon.
At naisip ko noon na balang araw ako naman ang magkukwento ng buhay ko. Hanggang sa eto na at nagkaroon na rin ako ng oras at lakas ng loob. Papadudot masasabi ko na happy-go-lucky type of person ako. Masayahin talaga ako at gusto kong napapasaya din ang mga taong malalapit sa buhay ko. Kasama na doon ang mga kaibigan ko, pamilya at mga naging karelasyon ko. Doon din kasi mas gumagaan ang pakiramdam ko kapag nakikita kong nagiging masaya sila kasama ako. Ginagawa ko ang lahat para sa huli alam ko na wala akong naging pagkukulang o wala akong pagsisisihan, Papa Dudut. Late ka ngayon ah. Sorry, Denise. Galing kasi ako sa birthday celebration ng lola ng lab-lab ko. Kaya naman palang weird ang outfit mo ngayon, Laika. Uy, grabe ka naman. Hindi weird tong outfit ko, no? Anong hindi? Ang haba ng palda mo ngayon, lampas tuhod. Pati na yung manggas ng blouse mo, abot na hanggang siko mo. Tapos nakalugay pa yung mahabang buhok mo na alam kong hindi ka sanay kasi palagi kang naiinitan. Oo, hindi talaga ako sanay sa ganitong ayos. Kita mo na? Kaya alam ko na weird talaga yung outfit para sa'yo. Bakit ba kasi ganyan yung ayos mo ngayon? Kasi nga, galing ako sa birthday celebration ng lola ni Lablab. Di ba, medyo conservative yung family nila. Medyo o sobrang conservative? Halos kulang na lang magsuot ka ng long sleeve, stockings, gloves at face mask para matakpan yan lahat ng parte ng katawan mo. Denise, iba lang kasi talaga yung religion nila Lablab, kaya naninibago tayo sa nakasanayan nila. Alam mo, wala namang problema sa akin yung outfit nila. Sabi mo nga, iba yung religion ng pamilya ng boyfriend mo, kaya ibang paniniwala nila. At nirerespeto ko naman kung anong nakasanayan at kailangan nilang gawin. Ang hindi ko lang maintindihan, ikaw! Ako? Bakit ako? Kung bakit mo ginagawa yan? Ang alin? Yan! Yung pagbabago sa sarili mo, mula sa pananamit, pagsasalita hanggang pagkilos mo. Akala mo ba hindi ko napapansin lahat ng pagbabago mo mula na maging boyfriend mo siya? Yun kasing request sa akin ni Lablab eh. Lalo na para sa araw na to. Marami kasing mga kamag-anak niyang nandun sa birthday celebration ng lola niya. Okay, fine. Ano bang bago dun? Palagi mo namang binibigay o sinusunod yung mga request ng lab-lab mo. Ayoko lang naman na ma-disappoint ko siya, lalo na yung family niya sa akin. Sa tingin mo ba natuwa naman sila sa'yo kanina? Feeling ko naman oo. Sana, oo. Kahit medyo sinasaway ako ni Lablab kanina kasi napapalakas yung tawa ko. Teka, pati pagtawa mo pinipigilan niya? Aba buti hindi ka nautot dun sa birthday na yon. Ano ba yung sinasabi mo, Denise? Hindi naman ako pinipigilan ni Lablab na tumawa. Sinabi lang niya na hinaan ko raw yung boses ko. Sa malakas ka naman tumawa, ano magagawa niya dun? Hindi nga kasi sanay yung mga kamag-anak o ka-churchmate nila sa maingay. Kaya ayun, kahit nakakatawa yung joke ng pinsan niya, nagpipigil na lang akong tumawa para hindi sila mapatingin sa akin. Karamihan kasi sa kanila kapag tumatawa, wala kang maririnig na kahit anong boses o ingay. Grabe, sobrang weird talaga nun, Laika. Hindi sila weird. Yun lang talaga yung nakasanayan nila. At wag ka sanang maging kagaya nila kasi ayokong mawala ng maingay at makulit na friend. Hindi naman siguro ako aabot sa ganung point. Sana nga. Kasi ngayon pa lang, nakikita ko na yung malaking pagbabago mo dahil sa boyfriend mo. Papadudot sa second month rin namin ng first boyfriend ko ay pinakilala niya kaagad ako sa mga magulang niya. Doon ko nalaman na galing pala siya sa religious and conservative family. Nakita ko na ang dami pa nilang santo sa bahay. Nang dumating nga ako doon para mag-dinner ay nakaslacks at polo shirt ang daddy niya. Ang mami niya naman
na may mahabang buhok ay nakapalda ng mahaba at maluwag na blusa. Naka-miniskirt pa naman ako noon at tube na pang itaas pero may blazer na maong naman. Yun nga lang, nakita ko ang seryosong tingin ng mga magulang niya sa akin. Nang sumunod na buwan ay sinama ako ng boyfriend ko sa birthday celebration ng lola niya pero nag-request siya sa akin na sana raw ay mag-iba ko ng outfit. Bumili pa talaga ako ng lampas tuhod na palda at bulaklaking blusa para lamang sa family gathering na yon. Hindi ako sanay sa ganong outfit kasi sa totoo lang ay nababadoyan ako pero para sa kanya ay sinuot ko. Ayun pala, ihiwalayan niya lang din ako sa bandang huli. Papa Dudut. Bakit? Hanggang ngayon hindi ko pa rin maintindihan kung bakit. Uy, Laika, hinaan mo naman yung boses mo. Pinagtitinginan tayo ng mga tao dito sa park dahil sa kakaiyak mo dyan, oh. Paano ako hindi iiyak? Nakipag-break sa akin ang boyfriend ko. Hayaan mo na kasi yun. Wala namang dahilan para iyakan mo siya ng ganyan kalakas. Hindi ko lang kasi talaga maintindihan, Denise. Ang alin ba? Ang dahilan kung bakit siya nakipag-iwalay sa akin. Eh di ba sinabi naman niya kung bakit siya nakipaghiwalay sa'yo? Na marami kayong pagkakaiba na dalawa pagdating sa ugali at pananaw sa buhay? Na nakikita niya magiging problema yun sa pagtagal ng relasyon nyo? Kasi ngayon pa nga lang, palagi na kayo nag-aaway kahit tungkol lang sa maliit na bagay. Nagkakabati rin naman kami kaagad. Paano kayong hindi magkakabate? Palagi mo siyang sinusuyo kahit wala ka namang kasalanan. Kilala mo naman kasi ako. Ayoko nang pinapatagal yung pag-aaway naming dalawa. At dahil dyan sa ginawa mo, pati ang relasyon nyo, hindi rin nagtagal. Hindi ko nga maintindihan kung bakit nangyari yun. Ginawa ko naman lahat para maisalba yung relasyon naming dalawa. Sinunod ko lahat ng request niya pagdating sa ayos at pananamit ko. Pinilit kong makisama sa pamilya niya kahit palaging boring ang topic ng kwentuhan nila. Tapos sasabihin niya na nakikipag-iwalay siya sa akin kasi ayaw sa akin ng parents niya. Saan pa ba ako nagkulang, Denise? Saan? Wala kang naging pagkukulang sa relasyon nyo, Laika. Sobra-sobra pa nga yung binigay ginawa mo para sa kanya eh. Eh bakit hindi niya ako nagawang ipaglaban sa parents niya? Napakabilis niyang sinuko yung relasyon naming dalawa. Ni hindi mo na siya nag-effort na ipagtanggol ako o ang relasyon naming dalawa. Ibig sabihin lang nun, hindi ka talaga niya mahal, kaya pinabayaan na lang niyang masira yung relasyon yung dalawa. Nawala talaga siyang pakialam sa nararamdaman mo nung umpisa pa lang. Akala ko ba kaibigan kita, Denise? Pero bakit ang sakit na mga sinasabi mo sa akin ngayon? Oo nga, kaibigan mo ko. Kaya nga kahit paano, natutuwa ako na nag-break na kayo ng boyfriend mo na yan. Bakit ka naman natutuwa? Nasasaktan na nga ako. Sigurado kasi ako na mas masasaktan ka kapag mas nagtagal pa yung relasyon nyo. Pero mahal ko talaga siya, Denise. Alam ko naman yun. Sa'yo na rin nanggaling na palagi ka nag-a-adjust para sa kanya. At hindi lang para sa kanya, kundi sa buong pamilya niya. Gusto ko kasi na magustuhan at matanggap ako ng pamilya niya. Mali ba mag-effort para sa taong mahal mo at sa mga mahal nila? Hindi naman. Pero alam mo kung ano mali sa ginawa mo? Ano? Yung binago mo yung sarili mo para sa ibang tao. Gets ko naman na gusto mo lang magustuhan ka ng mga magulang ng boyfriend mo. Pero hindi mo kailangan na ipilit ang sarili mo sa kanila. Kung mahal ka niya, hindi niya kailangang piliting magbago ka para sa kanya. Papadudot nang makilala ko ang mga magulang ng first ex-boyfriend ko ay naramdaman ko na kagad na hindi nila ako gusto. Kasi dahil nga siguro sa suot kong damit noong araw na yon,
Naalala ko pa na sinabihan ako ng first ex-boyfriend ko na bawasan ng kaunti ang makeup ng gabi na yon. Hindi na rin ako nakapagpalit noon ng damit kasi galing ako sa trabaho. Komportable rin naman kasi ako sa damit na yon. Yun pala ang mga magulang niya ang hindi magiging komportable na kasabay ako sa dinner na yon. Sa birthday celebration naman ng lola na pinuntahan ko noon kung saan ay madaming kamag-anak at ka-churchmate nila ang dumating ay sobrang na-bore talaga ako lalo na sa topic ng mga usapan. Siguro hindi lang ako religious na tao kasi puro tungkol sa pangsimbahan ang usapan nila. May isang beses pa na may pinsan yung ex-boyfriend ko na nag-joke at napalakas ang tawa ko. Nakuha ko ang atensyon nila dahil sabay-sabay silang napatingin sa akin halos lahat. Kaya naman ang sumunod na family gathering nila na pinuntahan ko ay sinigurado kong may alam na ako tungkol sa religion nila. At pinigilan ko ang sarili ko na maging maingay o makulit ng araw na yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, aaminin ko na noong umpisa ay nahirapan ako na mag-move on mula sa first ex-boyfriend ko. Ganon naman talaga kapag first heartbreak. Hindi ba? Mahirap makamove on sa umpisa. Pero dahil ramdam ko na ayaw na talaga niya sa akin, pati na ang buong pamilya niya sa kabila ng effort na ginawa ko para sa kanila ay tinanggap ko na lamang na wala na siya sa buhay ko. Ayoko rin naman kasi na ipilit at ipagsiksika ng sarili ko sa mga tao na ayaw sa akin at hindi ako tanggap. Doon naman pumasok ang pangalawang tao sa buhay ko na mamahalin ko noon. Ang baby loves ko na second boyfriend ko, Papa Dudut. Clingy siya at party goer tapos ay mahilig sa mga cute na bagay. Para mas lalo kaming magkasundo ay kinahiligan ko na rin ang mga bagay na yon. Mula sa pagsama sa kanya sa mga bar kahit na hindi naman ako umiinom ng alak o party goer hanggang sa patina ang mga cute na bagay na gusto niyang sinusuot namin noon. Papa Dudut. Bagay ba sa akin tong blue na miniskirt? Bagay naman, Denise. Ito kayang mas mahaba na skirt. Bagay din naman. Anong mas okay sa akin dito sa dalawang hawak ko na palda? Kahit ano, bagay naman sa'yo. Alam mo kung anong mas bagay ngayon? Ano? Parang mas bagay na umuwi ka na lang kaysa samahan ako dito sa department store tapos parehikap ka lang naman dyan. Sorry, Denise. Puyat at pagod lang talaga ako. Anong oras ka na ba nakauwi kagabi? 2:00 yata ng madaling araw. 2:00? Oo, kaya nga ako na-late sa usapan natin na lunch out kanini. Kung alam ko lang, kinancel ko na lang muna sana yung lakad natin ngayon. Matagal nang nakaset to, kaya ayoko rin na i-cancel mo para lang sa akin. Nag-promise ako sa'yo na sasamahan kita na mag-shopping eh. Kasama nga kita, pero parang lumulutang naman yung isip mo. Sorry talaga, Denise. Ang totoo, masakit din yung ulo ko ngayon kaya hirap ako mag-isip eh. Pero uminom naman ako ng gamot kanina bago ko umalis ng bahay. Ano ba kasing ginawa nyo? Tinabot kayo na madaling araw sa labas. Tapos nakita ko sa post mo sa Facebook na naka-couple shirt pa kayong dalawa. Ang baduy ha! Grabe ka naman sa amin. Ang cute kayo. Alam ko naman na hindi ka mahilig sa ganon. Kaya sigurado ako na nababaduyan ka rin. Hindi talaga, pero dala niya na yung couple shirt namin kaya sinuot ko na rin. Magtatampo kasi yung baby loves ko na yun kapag hindi ko pa sinuot kagabi. Isan ba kayo tumambay at tinabot kayo ng madaling araw? Sa resto bar ng kaibigan niya. Ang lalakas nga nilang uminom ng ala kaya pati ako nalasing din talaga. Teka, sila yung malakas uminom. Bakit nalasing ka rin?
Kinulit kasi ako ng Bebe Loves ko na sabayan sila sa pag-inom ng alak. Kaya ayun, naabot na kami ng madaling araw. Hindi naman ako sobrang uminom pero napainom ng konti. Bakit ka naman pumayag? Alam mo naman na madali kang malasing. Kinulit niya nga kasi ako, tsaka kagabi lang naman yun. Kasi kasama namin yung mga kaibigan niya. Kagabi lang. Nung isang linggo, sinabi mo sa akin na napilit ka rin niyang uminom ng alak nung despedida party ng pinsan niya. Hindi naman ako nalasing nun. Hindi nga. Pero sumakit naman yung ulo mo kinabukasan. Hayaan mo na, Denise. Minsan lang naman mangulit ang Bebe Loves ko. Sa nag-uumpisa lahat, Laika eh. Sa paminsan-minsan na yan. Alam naman ng Bebe Loves mo na hindi ka mahilig sa mga party, gimikan o alak. Pero doon ka pa rin niya palaging dinadala. Marami rin kasi siyang kaibigan at gusto niya na makilala ko sila kaya sinasama niya ako sa mga lakad nila. Pwede ka naman niyang ipakilala sa ibang paraan. Hindi yung pipilitin ka niyang gawin yung mga bagay na hindi mo naman ginagawa dati. Hindi niya naman ako pinipilit. Aminin mo na, Laika. Hindi mo rin talaga gusto yung mga trip ng Bebe Loves mo. Makakasanayan ko rin naman sigurong gawin yung mga trip niya. Ganito naman talaga sa isang relasyon, diba? Dapat palaging may isang nag-a-adjust o nagbibigay para hindi kayo palagi nagtatalo. Ginagawa ko lang din to para makita ng Bebe Loves ko ang effort ko at maramdaman niya kung gaano ko siya kamahal. Papadudot mula nang magkaroon kami ng relasyon ng second boyfriend ko ay natuto na akong uminom ng alak. Kahit na ayoko talaga ng lasa ng kahit na anong alak, lalo na ang epekto nito sa balat ko na mabilis mag-rashes. Pinipilit ko ang sarili ko para lamang makasama ang Bebe Loves ko bago ko siya makilala. 10 p.m. pa lamang ay tulog na ako, papadudot, pero mula nang maging kami, ang oras na yon ay simula pa lamang ng gimikan namin sa bar. Kapag naman nagde-date kami sa mga mall o sinihan ay gusto niya palagi kaming naka-couple shirt. Alam niyo yung dalawang shirt na may tig-kalahating puso na design? O kaya ay may malaking salita na nakasulat na bawat shirt na he's mine and she's mine. Minsan nga, naka-couple shoes o cap din kami. Basta yung mga ganung bagay para maipakita sa ibang tao na couple kaming dalawa. Sinakyan kong gawin ang mga bagay na yon para sa Bebe Loves ko, kahit na hindi ko naman hilig o gusto yon. Ang hindi ko alam ay lolokohin niya lang din pala ako, papadudot. Ang kapal talaga ng mukha niya. Sobrang kapal ng mukha niya, nalukuhin ako. Alam mo, unang beses mo palang na pinakilala sa akin yung Bebe Loves mo, ramdam ko na kagad na hindi gagawa ng mabuti. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Paano? In love na dun sa mokong na yun. Hindi naman masyado. Anong hindi? Lahat ng trip niya, kahit hindi mo trip, sinasakyan mo. Mahal ko nga kasi. Andun na tayo sa mahal mo yung cheater na yon. Pero hindi mo naman kailangan na maging sunod-sunuran sa lahat ng gusto niya. Nagpaka-party girl ka, nagpakalasing ka sa alak, tapos nagsusuot ko pa ng couple shirt na alam naman nating hindi mo trip. Gusto ko lang naman na maging masaya siya. Ikaw ba? Naging masaya ka ba? Oo. Nung una, naging masaya ako bago niya ako lukuhin. Kahit napipilitan ako sa mga bagay na gusto niyang gawin ko. Hindi ka totoong naging masaya. Napilitan ka lang na maging masaya. Pero ang kapal pa rin talaga ng mukha niya. Sobrang kapal talaga dahil pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para sa kanya, nagloko pa talaga siya. Hindi ko talaga alam kung saan pa ako nagkulang Wala kang naging pagkukulang. Sobra-sobra pa nga yung binigay mo na pagmamahal sa kanya eh. Bakit niya nagawa sa akin yon? Kasi nga, cheater siya at hindi siya marunong makontento sa isang tao lang. Kaya huwag mong iiyakan yung manloloko na yun, Laika. Oh, shucks. Naku, bigla akong kinabahan. Ano nangyari? Yung alaga naming pusa, kagabi pa matamlay yun.
Tapos nag-text yung pinsan ko, ang dami raw sinuka kanina kaya kailangan nang dalhin sa veterinarian. Ay, Laika, pasensya ka na. Maiwan muna kita dito sa coffee shop kasi kailangan ko sumunod doon. Ayos lang. Huwag mo na ako alalahanin. Mag-iingat ka. Sige, ikaw din. Tawagan na lang kita mamaya ha. Bye! Bakit niya ako niloko? Ano bang ginawa ko sa kanya para saktan niya ako ng ganito? Bakit? Ano ba yan? Wala na pala akong tissue dito. Miss, eto tissue oh. Salamat. Okay ka lang ba? Oo. Baka sakaling gusto mo nang makakasama, pwede bang makishare na lang ako ng table sa'yo? Sige, ayos lang. Salamat. Upo na ako dito ha. Sorry kung makulit ako pero okay ka lang ba talaga? Oo. Sorry din. Hindi ko mapigilang maiyak. Sa totoo lang, kanina pa nga kita napapansin na umiiyak kahit na nung may kasama ka pa. Kaya nung umalis siya, sobra ako nag-alala sa'yo kaya nilapitan na kita. May kailangan kasi siyang puntahan kaya umalis na rin siya kaagad. Miss, alam ko na hindi pa talaga tayo magkakilala. Pero kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, malalampasan mo rin yan. Salamat. Alam ko naman na kaya ko to. Sa umpisa lang talaga masakit kapag nalaman mong niloko ka ng karelasyon mo. At alam ko na makakalimutan ko rin ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Yan, tama yan. Ganyan dapat. Huwag mo hayaan na lamunin ka ng lungkot. Tsaka niloko ka pala niya eh. Dapat nga hindi mo siya pinag-aaksaya ng oras. Sayang luha mo. Sigurado naman ako na sa bandang huli, kakarmahin din siya sa panlulokong ginawa niya sa'yo. Oo, yun na lang din ang iniisip ko. Salamat. Wala yun. Ay, ako nga pala si Justin. I'm Laika. Thank you ulit, Justin. Papadudot na kilala ko ang Bebe Labs ko nang dahil sa katrabaho ko na pinsan niya. Ito po ang naging tulay sa relasyon naming dalawa. Noong una ay aaminin ko na natutuwa pa ako sa setup namin dahil nakakapag-explore ako ng mga ibang bagay. Kagaya nga ng pagiging party-goer niya at mahilig sa mga couple stuff. Pero may mga bagay din na kapag hindi mo trip, mararamdaman mong napipilitang ka na lamang gawin. Pero ginawa ko pa rin kasi mahal ko ang Bebe Labs ko. Nag-adjust ako para sa kanya. Akala ko ay sapat na yung adjustment na ginawa ko para maging loyal siya sa relasyon naming dalawa. Para maging totoong masaya kami. Pero hindi pala, Papadudot. Kasi nagawa pa rin niya akong lokohin at iniisip ko tuloy kung saan ako nagkulang. Bakit kailangan niya pang gawin yon sa akin? Bakit kailangan niya pang humanap ng iba? Ganon ba talaga kapag nagmamahal? Kahit binigay mo ng buo, parang kulang pa rin. Parang kulang pa rin para sa taong minahal mo naman. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hindi yun ang huling beses ng pag-uusap at pagkikita namin ni Justin. Nagkapalitan kami ng pangalan sa social media kaya madalas kaming magka-chat sa Messenger at minsan ay nagkakatawagan din. Magaan ang pakiramdam ko sa kanya at nag-e-enjoy ako na kausap siya. Hindi siya nauubusan ng topic na pwede naming pag-usapan at in fairness, sobrang nakaka-relate ako sa mga topic na yon. Hindi ako nabobore kapag magka-chat kaming dalawa kahit hanggang madaling araw. May mga oras din na naka-shared screen ng phone niya habang magka-video call kami para sabay kaming manood ng movie sa phone niya. Lumalim ang friendship naming dalawa ni Justin at habang tumatagal ay lumalalim din ang espesyal na nararamdaman ko para sa kanya. Hinayaan ko lang ang nararamdaman ko na yon, Papadudot. Ayoko naman kasing madaliin ang mga bagay-bagay. Lalo na at kagagaling ko lang din sa relasyon.
In-enjoy ko na lamang muna ang mga oras na magkasama kami ni Justin bilang magkaibigan, Papa Dudut. Laika, sorry. Ngayon lang ako dumating. Okay lang, kasi na-traffic din kami kanina ni Justin papunta dito sa coffee shop. Grabe nga yung traffic, no? Sobrang lala. May banggaan naman kasi doon malapit sa may huling stoplight bago makarating dito. Talaga? Oo, Hindi ko napansin yun. nadaanan namin kanina. Isang truck tsaka 2 kotse yung nagkabanggaan. Grabe nga yung nasa gitnang kotse na naipit ng 2 sasakyan. Wasak na wasak talaga. Kawawa naman yung mga nakasakay doon. Ay, sobra. Hindi ko na nga matingnan yung mga nakasakay doon nung makita ko kung gaano kawasak yung kotse. Ay, araw-araw talaga may aksidente nangyayari sa kalsada. Anong araw-araw? Oras-oras ka mo. Sinabi mo pa. Kahit saang lugar dito at kahit gaano ka kaingat mag-drive, maaaksidente ka pa rin kasi maraming irresponsableng driver na nagkalat. Yan ang palaging sinasabi ko kay Justin, lalo na kapag nagdadrive siya ng madaling araw. Wala nga masyadong traffic, pero mas maraming irresponsableng driver. Kagaya na lang ng mga nakainom ng alak, yung mga galing sa gimikan. Wala na talagang masyadong safe na kalsada dito sa atin. Ay, but anyway, nasa na nga pala yung boyfriend mo? Sino tinutukoy mo? Wala naman akong boyfriend. Sus, kunwari pa to. Sino ba ba? Di si Justin. Magkaibigan lang kami ni Justin. We, hindi nga. Oo nga. Close lang talaga kaming dalawa. Yun, magkasama na pala kayong dalawa. Parang ako pinag-uusapan nyo Narinig ko pangalan ko Hinahanap ka lang nitong si Denise. Late ka ngayon, Denise Hindi ako sanay. Super traffic eh. Ikaw naman di ka pa nasanay. Sobrang traffic naman talaga dito sa atin. Ay, Laika, nga pala. Bale, hindi raw available yung soy milk nila kaya full cream milk na lang yung pinalagay ko sa brewed coffee mo. Ha? Naku, nagda-diet ako. Kaya gusto ko sana ng soya milk o wala na lang milk sa kape ko. Pero, sige okay lang. Ngayon lang naman ulit ako magpo-full cream milk Sige, ganito na lang. Magre-request ako sa barista na wag nang lagyan ng gatas yung kape mo para sigurado. Wag na. Kasi ayos lang naman sa akin. Baka ginagawa na rin nila yung kape ko. Okay lang. Magbabayad na lang ulit ako kung sakaling nagawa na nila. Uy, hindi mo na kailangan gawin yun. Sandali, balik lang ako dun sa barista para maka-order ako ng bagong kape mo kung sakali. Maiwan ko muna kayo Pero, ay, ang kulit talaga ni Justin. Ayaw magpapigil. Grabe, hindi mo pa boyfriend yan pero sobrang asikaso na sa'yo. Ang kulit nga Hayaan mo na kasi siya. Nag-request ka naman kanina na soy milk ang ilagay sa kape mo, di ba? Oo. Yun naman pala Kaya dapat hayaan mo siya na ibigay yung request mo. Hindi naman niya kasalanan kung nagkamali siya ng in-order na kape sa akin. Pero hindi ibig sabihin nun mag-a-adjust ka sa maliit na pagkakamali niya. Paminsan-minsan isipin mo rin sarili mo o yung personal na bagay na gusto mo. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi pwedeng palagi na lang mag-a-adjust ka para sa ibang tao. Papa Dudut, nag-iwan ng marka sa isipan ko ang sinabing yon ng kaibigan kong si Denise. Naisip ko na tama naman kasi siya sa mga sinabi niya tungkol sa mga past relationship ko na palaging ako na lamang ang nag-a-adjust para sa kanila. Kagaya lang na sabi ko kanina, ganon kasi talaga ako. Gusto ko na nang napapasaya ang mga espesyal na tao para sa akin. Kaya ginagawa ko ang lahat para sa kanila. Para maramdaman nila na parte ako ng buhay nila. Pero dahil sa ginagawa ko na yon ay nakakalimutan ko naman ang sarili ko. Mas lalo ring lumalim ang pagkakaibigan namin ni Justin noon. Hanggang sa pareho naming naramdaman na tuluyan ng nahuhulog ang loob namin sa isa't isa. Pero ang hindi namin minadali ang mga nararamdaman namin yon. Nang niligawan niya ako ay umabot pa ng ilang buwan bago ko siya sinagot. At isa yon sa mga desisyon ko na kailanman ay hindi ko pinagsisihan sa buhay ko, Papa Dudut.
lang naman dito sa restaurant na to. Ang ganda ng interior design, ang luwag ng place, tapos may live band pa talaga na tumutugtog. Ito talaga yung restaurant na request ni na mommy at daddy para sa dinner natin ngayon. Madalas ba silang kumain dito? Medyo, si mommy talaga yung may favorite sa lugar na to. Gustong gusto niya yung steak nila dito. Ang mahal nga ng mga presyo ng pagkain sa menu nila dito, B. Nalula ka agad ako sa presyo nung tingnan ko saglit kanina yung menu nila. Sulit naman lahat ng mga pagkain nila dito kahit medyo mahal. Kaya nga binabalik-balikan ng parents ko. Binabalik-balikan nila kahit ganun kataas ang presyo ng mga pagkain. Tulad nga ng sabi ko kanina, favorite kasi talaga ni mommy tong restaurant na to. Dito sila madalas nagsiselebrate ng mga special occasion. Pero kahit walang special occasion, gusto pa rin nilang kumain dito. Ay, lalo tuloy akong kinabahan na makita at makilala sila ngayon. Bakit ka naman kinakabahan? Baka kasi hindi nila ako magustuhan para sa'yo eh. Hindi mo pa nga sila nakikilala, yan na kaagad iniisip mo? Sabi mo kasi 'di ba, medyo mahigpit sila sa'yo. Oo, lalo na si daddy. Kasi dating sundalo yun eh. Tapos yung mami mo naman, dating retired high school principal. Oo, tama ka dyan. Ang tagal naman nilang dumating, lalo tuloy akong kinakabahan. Malapit na raw sila. Siguro mga 5 minutes, nandito na yung mga yon. Sigurado ka ba na okay lang tong dress na suot ko ngayon? Oo naman. Bagay na bagay nga sa'yo yung suot mong blue dress eh. Yung ayos ng buhok ko, ayos lang ba? Kahit ano pang ayos ng buhok mo, bagay na bagay sa'yo, B. Relax ka lang. Oh, bakit ang lalim naman ng buntong hininga mo? Wala lang. Yan ba yung wala lang? Nakailang buntong hininga ka na mula nung makarating tayo dito sa restaurant. Mag-relax ka lang, B. Kalma ka lang. Sorry, kinakabahan lang kasi talaga ako. Huwag kang kabahan. Sabi ko naman sa'yo, mabait ang parents ko. Kinakabahan kasi ako na baka hindi ko ma-meet yung expectations nila sa akin. Kaya nga kagabi pa ako nagtatanong sa'yo kung ano ba sa tingin mo yung gusto nilang isuot ko o ayos ng buhok ko. B, hindi mo naman kailangan i-meet expectations nila eh. B, kung hindi ko gagawin yun, paano nila ako magugustuhan para sa'yo? Magugustuhan ka nila kahit ano pang suot mo. Tsaka kahit ano pa maging ayos ng buhok mo ngayon. Paano ka naman nakakasigurado dyan? Sigurado ako kasi girlfriend kita. Irerespeto ng mga magulang ko kung sino yung taong mahal ko. Alam ng mga magulang ko na sobrang pihikan ko pagdating sa mga babae. Alam nila na pipili rin ako ng babae na kaya kong irespeto at mahalin. Kaya hindi mo na kailangan na baguhin ang sarili mo, B. Magpakatotoo ka lang. Ipakita mo sa mga magulang ko kung sino ka talaga. Papadudot yun ang unang pagkakataon na makikilala ko ang pamilya ni Justin. At yun din ang unang pagkakataon na naging komportable akong kasama ng taong mahal ko at mga taong mahalaga sa buhay niya. Nasanay nga kasi ako na palaging nag-a-adjust para sa ibang tao. Yung tipo na kailangan kong makisama at makibagay sa kanila. Pero kung gaano ako kakomportable sa relasyon namin ni Justin ay ganon din ako kakomportable noong kasama at kausap ko ang pamilya niya. Mabait ang mga magulang niya at kagaya ni Justin ay palabiro ang mga kapatid niya. Nang gabing kasabay kong mag-dinner ang buong pamilya ni Justin ay nabusog talaga ako sa pagkain, kwentuhan at mga tawanan. Yung tawanan na walang halong pagpipigil o kaplastikan. Pagkatapos ng gabi na yon, ang dami kong na-realize at nagbalik tanaw pa ako sa mga nakarelasyon ko noon bago si Justin. Yung palagi kong pag-a-adjust para makibagay sa kanila. Yun kasi ang naisip kong paraan para mag-workout ang isang relasyon. Pero hindi pala yon tama dahil sa isang relasyon dapat nasabay at parehong nag-i-effort ang dalawang tao. Naghihilahan sila pataas at parehong nag-a-adjust sa isa't isa para mas mag-work ang kanilang relasyon. Yun ang ginawa namin ni Justin sa relasyon namin at masasabi ko na malaking bagay yon para mas makilala at mahalin ninyo ang isa't isa. Dahil ngayon, going stronger pa rin ang 4 na taong relasyon naming dalawa. Hindi naman talaga madali ang pumasok sa isang relasyon lalo na kung magkaiba kayo ng personalidad. Ang mahalaga ay nagkakaintindihan kayo at parehong nag-a-adjust.
Maraming salamat po pala kung sakali man na mapili po ninyong i-ere ang sulat ko, Papa Dudut. At umaasa ako na nakapag-iwan ito kahit papaano ng aral sa mga nakikinig ngayong tanghali. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyo at sa bumubuo ng inyong programa. Gayon din sa inyong mga tagapakinig araw-araw, kabilang ng pamilya namin. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Laika.